hindi pa magsasama-sama. Yung common cause. I can say to you mga kababayan, mag-unite kayo as a people. Because we only have one country. Isa lang ang bansa natin eh. Hindi pwedeng umiral dito yung tarantado. Dapat tayo, yung matitino, ang umiral. At kung kaya natin, ituwid natin lahat. Ituwid natin lahat. Simulan natin sa pamilya natin. Pamilya talaga. Ayusin niyo yung pamilya ninyo. Ayusin niyo yung palaki ng pamilya niyo. The government should be able to make sure na yung pamilya ay maayos niya. Nandun yung value system ng Pilipino. Hindi yung matatangay ng bata, makakalakihan, yung sistema na korupsyon, sinungaling, taking advantage, shabby, dog eats dog. Yung ganun ba? Ano yung para sa akin? Hindi niya iniisip yung kababayan niya, iniisip niya yung nanakawin niya, o nititekom niya. Nakita niya sa kalaro niya, ang ganda ng bola niya, ang ganda ng ano niya, nanakawin. It starts there. Hanggang sa hindi nakokorek. Pagdating niya ng politika, bilyon na yung nanakawin ng mga gago. Yun yung problema. It is cultural na. Deeply rooted. Yung korupsyon is just a manifestation. Isipin niyo mga kababayan, manifestation lang yan. At kung titignan niyo mga politiko natin, yung mga kumakandidato, singilin niyo sila, madinig niyo sa kanila kung ano ba talaga ang problema. Ang problema, hindi niyo alam yung problema. Okay mga ka-idol, sila pa nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe. Maraming salamat mga ka-idol. Tuloy natin panoorin ito, si Captain Dado sa kanyang interview dyan sa DOG, no? Ito, panoorin natin mga ka-idol. Huwag na natin patagalin muli ito. Nagbabalik from Ipoy. Because hindi ka makakagawa ng solusyon kung hindi nyo alam ang problema. Okay, yun yung problema. So, kunyari, boto kayo ng boto, artista, walang alam, walang performance, nagsisigaw lang ganyan, nagbigay ng tupad, nagbigay ng pera, iboboto nyo. And then, magduduso tayo ng ilang taon. We're stuck with the guy, with the politician. Ano mangyari? Wala. So, yung problema, tayo rin gumawa. Hindi natin alam. Yung ano natin, hindi natin alam yung ating karapatan. Hindi natin alam. Kaya dapat, alam natin lahat eh. Yung where we stand, naintindihan natin yung ating, yung karapatan natin as a people. Eh, dapat i-correct natin lahat. Ang laki ng problema ng mga susunod na henerasyon. Ang laki ng susunod na na politiko. Yung susunod na leader, ang laki ng problema sa totoo lang. Kaya ayaw kong maging politika dito. Kasi ang sakit ng ulo talaga, pinag-uusapan namin. Ang laki ng sasagasaan mo, dami. You have to reboot the system. Ano gagawin niyo yung cellphone niyo na gano'n na? Nag-malfunction na. Diba, patayin nyo. Mag-reboot kayo, computer, reboot. Yun yung kailangan natin, reboot the system. Paano ka? Alam niyo mga ka-idol, tama talaga tong plano ni Captain Dado, no? Nga baguhin ang sistema ng bansang Pilipinas. Halimbawa, Kongreso, Senado, ayun, konti na lang ilagay para walang mga kawatan, walang korupsyon, no? Isira mo na ang kumilik at saka Kongreso, tapos baguhin ang mga leaders, no? Ayun, para maganda, parang walang korap tapos may bitay, di ba? Gawin yun. Eh sinasabi nila, yung gobyerno babalik-talik ka. Sasabihin sa'yo, sedition, sasabihin, rebellion. You see, the government, they are trying to stay in power by weaponizing the Constitution which they have promised to uphold. Yun yung ipapatupad nila. Na siyang ginusto natin na ipatupad nila. Pero ang nangyayari, ipapatupad nila yung konstitusyon na pabor sa kanila. Kaya yan, mga vlogger, sinisita. Kakasuhan, di ba? Yung mga nagsasalita laban sa kanila, kinakasuhan. You see yung ano nila? Kaya nga, kung hindi kayo magbubuklod-buklod at magsasama-sama, walang mangyayari sa bansa natin. Reaksyon nyo doon sa sinabi ni comparison doon sa sinabi ni PRRD na kung safe kayo ngayon maglakad sa gabi, ibuton nyo ang mga kandidato ni BBM. At ang sinabi naman ni BBM na
ang kabila daw pong kampo ay pinagbili lang po ng suka. Ano pong reaksyon nyo doon? Naibang si BBM. Yung mga kandidato niya, alam naman niya, palpak yung mga kandidato niya. Palpak yung mga kandidato niya. Si Digong naman, you stand a better chance sa mga kandidato ni Digong. Na? Yun yung sa akin. You stand a better chance. Meron pa ba? Yes, sir, ano po masasabi niyo po tungkol sa ano? Kay Sir Metra na lang. Sa AFP kasi nababasa po natin na to secure and protect the people. Pero ang nangyayari po ngayon, there were times na we feel not safe. So ano po ang masasabi niyo Kung sa kanila? comparison ang sasabihin natin, comparison natin ang pag-uusapan sa administrasyon ni Duterte at saka administrasyon ni Bangag, malayo. Yung ito opinion ko, mamaya yung ibang information ko. Opinion ko sa ngayon, hindi ko nararamdaman yung security ngayon. Honest to goodness answer, hindi ko nararamdaman. Because yung side of impact, yung impact sa tao, parang hindi nila naramdaman na sila ay secured. That is my opinion. Now, sa ibang research ko, sa ibang mga tao, ganon rin yung kanilang opinion sa opinion ko. Meaning, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nila safety nila maglakad sa gabi. Pero sa ngayon, wala na. Hindi na natin naramdaman yung security. So, wala talaga. Kaya nga sabi ko nga, itong administrasyon na ito, kinakailangan na nating palitan ang administrasyon. Paano natin gagawin yan? Pagkakaisa. Mayroon kaming time na ginawa namin, pero i-explain ko yun sa aking vlog. Paano? Na hindi na mamalayan, tapos na ang laban, pero mayroon ng isang elemento na nag-failure. Ipapaliwanag ko sa vlog yan para maganda yung explanation ko doon. So, sa ngayon, ang tanong ninyo kasi, hanggang kailan ba tayo? Ako rin ang magtatanong sa inyo, hanggang kailan kayo magtsatsaga na labanan ang sistemang gobyernong baka takot kayo sa inciting to sedition? Takot ba tayo? Hindi! Takot ba? Hindi! Okay. Kung hindi tayo, ipagpatuloy natin ang laban. Ang problema nga lang sa mga vloggers, i-encourage natin kasi maraming Pilipino talaga walang pake. Hindi sila nakikialam na hindi alam nila ang ating gobyerno sa sunod na generation o sa mga apo sa apo natin, sila yung makakaramdam nitong paghihirap ng bansa. Di ba, ang alam natin, ang Marcos kaya binoto natin, ayaw ko kung binoto nyo, ako binoto ko. Sinuportahan ko pa nga ng 6 million. Ang akala ko kasi, yung trillion of pesos na sinasabi sa akin mismo ng kanyang isang pillars na mag-organize kayo para yung pera makukuha ng mga Marcoses i-distribute sa mga taong bayan. So tuwag-tuwa ako kasi makakatulong ako paano matulungan yung mga katulad natin mahihirap. Yun pala, hindi ko malaman kung salita lang yung trillion or yung trillion na itago na nila. Pero ang tanong ko ngayon, bakit nagnanakaw pa? Yun yung tanong ko doon. Kulang pa siya. Ako lang. So kulang pa ang kayamanan nila. Ang kayamanan natin, balita ko na sa ibang bansa na. O sila na magbuhay-hari. Ang isa pang problema natin kasi wala yung standard eh. Hindi nyo nga alam kung ano yung standard eh. What is government service? Ang government service, binoboto nyo yung mga tao, kapitan, hanggang presidente, pati yung mga mambabatas, na supposed to be, o protektahan nila yung interest ng bawat isang Pilipino. No? Ngayon yung mambabatas, dahil sa bumoto sa kanila yung mga 300,000, 100,000, supposed to be, gagawa sila ng batas para sa ikabubuti ng nakakaraming Pilipino. Hindi pwedeng maging masaya lahat eh. Kasi, in a democracy, majority wins, di ba? Kaya kahit kunyari merong 1,000 Pilipino na apektado ng isang project ng government, nasasagasaan yung 1,000 Pilipino para sa 120 million na Pilipino. Pero
ang government service kasi is making sure na walang maaapi ng kababayan. Kasi lahat tayo, entitled tayo. Kaya natin binoto yung mga politiko natin para mag-serve sila. Kaya nga tinatawag na honorably. Kaya tinatawag na mga ano sila? Honorable. Your Excellency, mga ganon. May title sila. Pero ang problema, pagka naboto na sila, akala mo kung sino sila, may yabang. Government service is supposed to be keeping in mind always and in your heart na hanggat merong isang Pilipino na naghihirap, kulang yung serbisyo mo. Okay mga ka-idol, mga karong iboy, yan ang kandidato Team Suka ni Pangulong Duterte sa darating na eleksyon. Yan na ang ating ibuboto, mga kababayan natin, mga karong iboy. Maraming salamat. Paki-subscribe sa aking channel, Rom Iboy. Mabuhay tayong mga Pilipino.